Sinta, naranasan mo na bang humiga pagkatapos ng isang mahabang araw, ngunit hindi pa rin mapakali ang iyong isipan? Pagod na ang iyong katawan ngunit patuloy pa rin sa pagtakbo ang iyong mga iniisip. Tungkol sa mga bagay na hindi mo pa nagagawa, sa mga taong nakasakit sa iyo, o sa mga pangyayari sa nakaraan na sana'y mababago mo. Tumingin ka sa kisame, pinakinggan ang pagpatak ng orasan, at napagtanto mo marahil ay nakalimutan mo na kung paano matulog ng mahimbing. Para sa marami, ang gabi ay panahon ng pahinga. Ngunit para sa ilan, ito ay isang labanan. Isang labanan sa pagitan ng pananampalataya at takot, sa pagitan ng pag-asa at kabiguan, sa pagitan ng Panginoon, naniniwala ako sa iyo, at ngunit hindi ko na alam ang gagawin. Kung ganito rin ang nararamdaman mo ngayong gabi, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Dahil sa sandaling ito, nakikita ka ng Diyos. Alam niya kung gaano ka nagsikap. Alam niya ang mga luhang hindi mo ipinakita kaninuman. At alam niya na may mga gabing tahimik kang nakahiga at umaasang may isang taong nakakaintindi sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit mo naririnig ang panalangin ito. Hindi ito nagkataon, hindi ito aksidente, kundi nais ng Diyos na makatagpo ka ngayong gabi. Nais niyang hipuin ang iyong kaluluwa. Nais niyang bitawan mo ang iyong mga pasanin at hayaan siyang yakapin ang mga bagay na hindi mo kayang pagalingin ng mag-isa. Habang naririnig mo ang mga salitang ito, hindi ko nais na subukan mong intindihin ang lahat. Mag-relax ka lang, huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata, at hayaang mapayapa ang iyong puso. Isipin mong may isang kamay na dahan-dahang nakapatong sa iyong balikat. Ang kamay ng Diyos ay mainit, matatag, at bumubulong siya. Anak, huwag ka nang matakot, narito si Ama ngayong gabi. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinagdadaanan. Maaring ito ay pagkawala, pagkabalisa, o mga lihim na sugat. Ngunit isang bagay ang sigurado ko, hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kapag mahina ka, itinataas ka niya. Kapag naliligaw ka, hinahanap ka niya. At kapag pagod ka, siya ang lugar kung saan maaari kang sumandal at magpahinga. Ngayong gabi, habang naririnig mo ang panalangin ito, hayaan mong maging isang sagradong sandali ng katahimikan. Isang sandali kung saan ikaw at ang Diyos ay nag-uusap. Hindi kailangan ng magagarang salita, hindi kailangan ng formalidad, kailangan lang ng katapatan, kailangan lang buksan ang puso. Dahil sa katahimikang iyon, magsasalita ang Diyos at siya'y magpapagaling. Marahil ay naranasan mo na ang mga gabing tulad nito. Mga gabing hindi ka makatulog hindi dahil sa ingay o liwanag kundi dahil sa sobrang pagod ng iyong kaluluwa. May mga lumang alalahanin na kumakapit sa iyo. Mga imahe, mga lumang alaala na bumabalik. Sinusubukan mong itaboy ang mga ito, ngunit habang sinusubukan mo, lalo silang lumalaki sa iyong puso. Sinasabi mo sa iyong sarili, tama ng pag-iisip, may trabaho pa bukas. Ngunit hindi nakikinig ang iyong puso. Alam mo ba, nakikita lahat ng Diyos. Nakikita niya kahit ang mga bagay na hindi mo sinasabi. Minsan, sinusubukan mong magpakatatag sa araw. Mumingiti, nabubuhay, ginagawa ang lahat na parang ayos lang. Ngunit kapag dumating ang gabi at mag-isa ka na lang sa tahimik na silid, nagsisimulang dumating ang tunay na damdamin. At sa sandaling iyon, naroroon ang Diyos. Tahimik, banayad, hinihintay na papasukin mo siya. Ang gabi ay panahon ng katotohanan, kung saan natatanggal ang bawat maskara, kung saan hindi mo na maitatago ang iyong sarili. At ang Diyos, hindi siya takot sa iyong kahinaan. Hindi siya nagsasawa sa iyong mga luha. Sa halip, ang mga luhang iyon ang humihipo sa kanyang puso. Maaring may dala kang sakit na walang nakakaalam. Isang pagkawala, isang pagkakanulo, isang pangarap na hindi natupad. Maaring nararamdaman mong nabigo ka o wala ng lakas para magpatuloy. Ngunit kaibigan, hindi hinihiling ng Diyos na maging malakas ka para mahalin ka niya. Mahal ka niya sa iyong pinakamahinang kalagayan. Pinili ka niya hindi dahil perpekto ka, kundi dahil alam niyang mayroon ka pa ring kislap sa loob mo, na sa isang dampi lamang niya ay muling magniningas. Gusto kong ikwento sa iyo ang isang istorya. May isang babaeng lumapit sa akin at nagsabi, marami na akong ipinagdasal ngunit tila hindi nakikinig ang Diyos. Pakiramdam ko'y nagsasalita ako sa kawalan. Wala na akong lakas para humiling pa. Tiningnan ko siya. Nakita ko ang namumulang mga mata at nanginginig na mga kamay. Sinabi ko, ayos lang iyan. Minsan, hindi na nais ng Diyos na marinig kang magsalita. Gusto lang niyang humiga ka ng tahimik para mayakap ka niya. Nakikita mo, ang panalangin ay hindi laging mahahabang salita. Ang panalangin minsan ay isang buntong hininga, isang patak ng luha, o isang tahimik na pagtingin sa langit. Sa katahimikang iyon, nakikinig pa rin ang Diyos. Alam niya ang bawat pintig ng iyong puso at naunawaan niya
ang lahat ng hindi mo masabi sa salita. Ngayong gabi, gusto kong subukan mo ang isang bagay. Huwag mong subukang manalangin sa paraang inaakala mong dapat. Magsalita ka lang ng tapat. Kausapin mo ang Diyos tulad ng pakikipag-usap sa isang ama. Dahil siya ang iyong ama. Maaari mong sabihin, Panginoon, pagod na ako. Hindi ko na alam ang gagawin. Ayoko nang magpakatatag. Gusto ko lang magpahinga sa iyong mga bisig. At kapag sinabi mo yon, may mararamdaman kang kakaiba. Hindi isang biglaang himala, kundi isang gaan na unti-unting kumakalat sa iyong buong katawan. Hindi mo alam kung bakit ngunit tila lumuluwag ang iyong puso. Iyon ang sandaling pumasok ang Diyos. Hindi siya dumarating sa malakas na hangin o kulog. Dumarating siya sa kapayapaan. Maaring wala kang marinig. Ngunit sa iyong kaluluwa, mararamdaman mo ang isang bulong. Anak, narito si Ama, nakikita kita. Alam kong nasasaktan ka ngunit hindi ka nag-iisa. Minsan, ang tanging kailangan mong gawin ay huminto. Hindi subukang kontrolin, hindi subukang intindihin, hindi subukang tumakas. Manatili ka lang, manatili at hayaang mahalin ka ng Diyos. Naalala mo ba noong bata ka pa, sa tuwing madarapa ka, lalapit ang iyong ina o ama, yayakapin ka at sasabihin, ayos lang, narito si nanay tatay. Ganoon din ang ginagawa ng Diyos sa iyong kaluluwa. Hindi niya tinatanong kung bakit ka nadapa. Hindi ka niya sinisisi sa iyong kahinaan. Lumapit lang siya para yakapin ka ng mahigpit at sabihin, narito si Ama, huwag ka nang matakot. Ngayong gabi, hindi mo kailangang hanapin ang mga sagot. Hindi mo kailangang isipin ang hinaharap. Manatili ka lang sa kasalukuyan at hayaang punan ng pag-ibig ng Diyos ang bawat puwang sa iyong puso. Maaring hindi mo napapansin, ngunit bawat hininga mo ngayon ay isang regalo. Bawat pintig ng puso ay patunay na pinananatili ka pa ring buhay ng Diyos dahil hindi pa niya tinatapos ang iyong kwento. Hayaan mo akong manalangin kasama mo ngayon. Mahal na Panginoon, salamat po dahil ngayong gabi, alam kong narito kayo sa aking tabi. Sinubukan ko ng husto ngunit ngayon ay ayoko ng sumubok. Nais kong ibigay sa inyo ang lahat ng aking alalahanin, takot at sakit. Pakiusap, ipatong ninyo ang inyong kamay sa akin upang mapayapa ang aking puso. Hayaan ninyong maramdaman ko ang kapayapaang nagmumula sa langit at turuan ninyo akong malaman na kahit hindi ko naunawaan, ginagawa ninyo pa rin ang pinakamabuti para sa akin. Maaari mong hayaang umalingaw-ngaw ang panalangin ito sa iyong puso. Ulitin mo ito kung gusto mo. At kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, isipin mong may isang banayad na liwanag na bumabalot sa iyo. Ang liwanag na iyon ay hindi nakakasilaw, hindi mainit, kundi kasing init ng yakap ng Diyos na dahan-dahan kang niyayakap. Iyon ang liwanag ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi ka iiwan. Pag-ibig na laging naghihintay sa iyong pagbabalik. Sa tuwing ikaw ay naliligaw, hayaan mong ang gabing ito ang maging bagong simula. Ang simula ng isang kaluluwang natutong magpahinga sa Diyos. Wala ng takot, wala ng pagpupumilit. Tanging pananampalataya na anuman ang mangyari. Hawak pa rin ng Diyos ang iyong kamay. Maniwala ka na siya'y kumikilos kahit na ikaw ay natutulog. Inaayos niya ang lahat, pinapagaling ang mga bagay na hindi mo nakikita, at inihahanda para sa iyo ang isang bagong umaga, kung saan sisikat ang liwanag sa bintana at mapapangiti ka dahil napagtanto mong ikaw ay napagaling na. Kaibigan, may mga bagay sa buhay na sinubukan na natin ng husto hanggang sa hindi na natin kaya. Sinubukang intindihin, sinubukang ayusin, sinubukang ibalik ang lahat sa dati. Ngunit habang lalong nagsisikap, lalong napapagod, habang lalong humihigpit ang hawak, lalong sumasakit. At darating ang panahon na mapagtatanto mong may mga bagay na hindi nasakop ng iyong kakayahan. May mga problemang hindi malulutas ng lakas ng tao. May mga pintong kahit gaano mo katukin ay hindi magbubukas. At doon ka magsisimulang magtanong, Panginoon, bakit? Ngunit alam mo ba, minsan, hindi sumasagot ang Diyos dahil may mas malaki siyang itinuturo sa iyo. Ang matutong magtiwala. Ang pagtitiwala ay hindi pagsuko. Ang pagtitiwala ay pag-amin na hindi ikaw ang Diyos. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat at hindi mo kailangang gawin yon. Dahil nariyan siya, ang nakakaunawa, ang nakakaalam, ang may hawak ng lahat. Alam kong hindi madaling bumitaw. Ang pagbitaw ay nangangailangan ng pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya ay napatutunayan lamang kapag hindi mo na nakikita ang daan sa unahan ngunit nangangahas ka pa ring humakbang. Tulad ni Abraham nang sabihan siya ng Diyos na lisanin ang kanyang bayan upang pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. Walang mapa si Abraham, walang plano, walang kasiguraduhan. Ngunit mayroon siyang isang bagay, ang pananampalatayang alam ng Diyos ang daan. At iyon din ang nais ng Diyos na matutunan mo ngayong gabi. Hindi niya nais na malaman mo ang lahat ng maaga. Nais lang niyang magtiwala ka sa Kanya
ng sapat para bumitaw. Kapag nagtiwala ka, hindi ibig sabihin na nabigo ka. Ang pagtitiwala ay isang gawa ng panloob na lakas. Kapag sapat ang iyong tapang upang sabihin, Panginoon, hindi ko kailangang intindihin ang lahat. Kailangan ko lang malaman na narito kayo. May mga taong hindi kailanman nakakapagpahinga, hindi dahil sa sobrang dami ng trabaho, kundi dahil hindi pa natututo ang kanilang puso kung paano magtiwala. Natutulog sila ngunit abala pa rin ang kanilang isipan. Nakahiga ngunit mabigat pa rin ang kanilang puso. Ngunit sinabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11:28. Iyon ay hindi isang hungkag na pangako. Iyon ay isang paanyaya sa kalayaan. Isang paanyaya na iniaalay ng Diyos sa iyo ngayong gabi. Sa sandaling ito, hindi mo kailangang hawakan ang lahat. Kailangan mo lang ilagay ito sa mga kamay ng Diyos. Subukan mong gawin ito. Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang lahat ng bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Trabaho, pera, relasyon, kalusugan, kinabukasan, lahat ng iyong pasan. Ngayon, isipin mong inilalagay mo ang bawat isa sa mga iyon sa mga kamay ng Diyos. Hindi mo na kailangang hawakan. Hindi mo na kailangang kontrolin dahil ang kanyang mga kamay ay mas malaki, mas malakas, at mas maawain kaysa sa inaakala mo. Kapag inilagay mo ang mga ito sa kanyang mga kamay, makakaramdam ka ng isang puwang. Ngunit hindi iyon pagkawala. Iyon ay lugar para pumasok ang kapayapaan. Ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang hihinto ka sa pagkilos, kundi kikilos ka sa pagtitiwala. Ginagawa mo pa rin ang iyong bahagi, ngunit hindi na nag-aalala sa resulta. Dahil alam mong ang Diyos ang bahala sa natitira. May nagtanong sa akin dati, paano ko malalaman kung tunay na akong nagtiwala sa Diyos? Sinabi ko, kapag nakakatulog ka na ng mahimbing nang hindi na iniisip ng paulit-ulit ang bagay na iyon, iyon ang pagkakataong tunay ka ng nagtiwala. Maraming tao ang pagkatapos manalangin, ay dala pa rin ang takot sa kanilang puso. Ibinigay nila sa Diyos ngunit pagkatapos sabihin ang Amen, ay tahimik na binabawi ang pasaning iyon. Hindi iyon ang nais ng Diyos para sa iyo. Nais niyang tunay kang maniwala na kapag ipinagkatiwala mo sa Kanya, maayos ang lahat sa pinakamabuting paraan. Maaring hindi mo ito makita kaagad. Maaring hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay sa ganoong paraan. Ngunit ang pananampalataya ay paniniwala bago makita. At kapag nagtiwala ka, sinasabi mo sa Diyos, naniniwala akong alam ninyo ang kailangan ko, kahit na hindi ko alam. May mga gabing nananalangin din ako sa gitna ng luha. May mga pagkakataong sinasabi ko sa Diyos, hindi ko maintindihan ang plano ninyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto kong hindi kailangan ng Diyos na maintindihan ko. Kailangan lang niyang maniwala ako. Dahil ang pananampalataya ay laging nagdudulot ng kapayapaan, habang ang pagdududa ay nagdudulot lamang ng pagkapagod. Ngayong gabi, magagawa mo iyon. Maaari mong sabihin sa Diyos, Ama, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa inyong mga kamay. Ayoko nang magkontrol. Pakiusap, akayin ninyo ako kahit hindi ko malinaw na nakikita ang daan. Turuan ninyo akong magtiwala sa inyo ng higit sa aking takot. Kapag sinabi mo iyan, huminto ka at damhin. Damhin ang katahimikan. Damhin ang pagbagal ng iyong paghinga. At ang pagkalma ng iyong puso. Iyon ang sandaling nagsisimulang pumasok ang kapayapaan. Hindi nangangako ang Diyos na titigil agad ang lahat ng bagyo. Ngunit nangangako siyang sasamahan ka sa bangka. Kapag nagtiwala ka, hindi mo na kailangang sumagwan ng mag-isa. Siya ang may hawak ng timon at alam niya kung nasaan ang pampang. Kadalasan, ang nagpapahirap sa atin ay hindi ang mga nangyayari, kundi ang pagnanais nating kontrolin ang mga bagay na tanging Diyos lamang ang makakakontrol. Hayaan siyang gawin ang kanyang bahagi. Hayaan siyang isulat ang susunod na kabanata ng kwentong iyong ginagalawan. Hindi mo kailangang mag-alala para sa bukas. Nasa bukas na ang Diyos. Kailangan mo lang manatili sa sandaling ito, maniwala, magpahinga, at hayaang balutin ka ng kanyang kapayapaan tulad ng isang malambot na kumot. Maaring hindi mo alam kung saan magsisimula. Ngunit subukan mong manalangin ng ganito. Panginoon, alam kong sobra na ang aking pagsisikap. Natatakot ako, nag-aalala, at gusto kong kontrolin ang lahat. Ngunit ngayon, napagtatanto kong hindi ko kaya. Nais kong ipagkatiwala sa inyo ang mga bagay na naiintindihan ko at ang mga bagay na hindi ko naiintindihan. Pakiusap, hawakan ninyo ang aking kamay. Turuan ninyo akong magtiwala sa inyo ng lubusan. Maaari mong ulitin ito bawat gabi. Hindi kailangang malakas, hindi kailangang may formula, kailangan lang tapat sa puso. At isang araw, mapapansin mong nagbago na ang iyong puso. Ang mga bagay na dati kinatatakutan mo ay alaala na lamang.
Ang mga alalahanin na dati nagpapapuyat sa iyo ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Dahil kapag natuto kang magtiwala, matututunan mo ang sining ng pamumuhay sa kapayapaan. Hindi nilikha ng Diyos ang gabi para katakutan mo. Nilikha niya ang gabi para magpahinga ka. Hindi niya nais na matulog ka sa pagkabalisa. Nais niyang matulog ka sa pagtitiwala. Hayaan mong ang gabing ito ang simulan mong gawin yon. Bitawan ang lahat. Hindi kailangang intindihin. Hindi kailangang malaman ng maaga. Kailangan lang maniwala. Dahil hindi kailanman pinabayaan ng Diyos ang sinumang nagtiwala sa Kanya. At hindi ka rin niya pababayaan. Matulog ka na, kaibigan. Hayaang kumilos ang Diyos sa kadiliman. Hayaan niyang ayusin ang mga bagay na hindi mo kaya. At bukas ng umaga, kapag sumikat ang bukang liwayway sa bintana, makikita mong tapat pa rin siya. Nariyan pa rin siya at tinupad niya ang kanyang pangako. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit tuwing sasapit ang gabi, mas bumibigat ang ating isipan kaysa sa araw? Kapag tumahimik na ang bawat tunog sa paligid, kapag ang silid ay naiwan na lamang sa mahinang dilaw na ilaw, nagsisimula na nating marinig ng malinaw ang sarili nating mga buntong hininga. Ang mga alalahanin sa araw na pansamantalang isinantabi ay nagbabalikan sa isipan. Nakahiga ka roon, nakapikit ngunit hindi mapakali ang iyong kalooban. Iniisip mo ang mga nakaraan, ang mga bagay na sanay naging mas mabuti, ang taong sanay hindi umalis, ang trabaho, ang pera, ang malabong hinahara. At sa gitna ng lahat ng magulong kaisipang iyon, marahang nagtatanong ang Diyos sa iyo, nagtiwala ka ba sa akin ng sapat para ipagkatiwala ang lahat sa akin? Alam mo, minsan ang dahilan kung bakit tayo hindi makatulog ay hindi dahil sa mga panlabas na kalagayan, kundi dahil sa loob natin. Hindi pa tayo tunay na nagtitiwala. Sinasabi nating naniniwala tayo sa Diyos, ngunit gusto pa rin nating kontrolin ang resulta sa sarili nating paraan. Nagdarasal tayo ngunit sa puso natin ay takot pa rin mawalan, magkamali, hindi maging ayon sa gusto. Kaya't kahit nakaluhod na ang mga tuhod, nakatayo pa rin ang puso. Mahigpit pa rin kumakapit sa lahat ng bagay na hindi kayang bitawan. Ngunit hindi nais ng Diyos na mabuhay ka ng ganyan. Hindi niya nais na pasanin mo ang bigat ng mundo. Sa Mateo 11:28, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang pampalubag loob. Ito ay isang paanyaya, isang bukas na pinto para sa mga pagod na kaluluwa upang makahanap ng tunay na kanlungan. Kapag humiga ka sa gabi, maaari kang bumuntong hininga, maaari kang umiyak, ngunit hayaang malaman ng iyong puso ang isang bagay. Hindi mo kailangang kontrolin ang gabing ito. Ang Diyos ang may kontrol. Habang natutulog ka, Siya ay kumikilos. Habang nagpapahinga ka, Siya ay kumikilos. Walang anuman sa iyong buhay ang labas sa Kanyang kapangyarihan. Kahit na ang pinakamaliit na bagay. Gusto kong isipin mo ito. Nakatayo ka sa harap ng isang ilog. Hawak mo ang mga bato. Bawat isa ay sumisimbolo sa isang alalahanin, isang sugat, isang bagay na nagpapagulo sa iyo. Nakatayo ang Diyos sa kabilang pampang. Inilahad ang kanyang kamay at sinabing, "Itapon mo ang mga iyan dito, hayaan mong ako ang humawak." Ngunit sa halip na itapon, mahigpit pa rin nating hinahawakan dahil sa takot na kung bibitawan natin ay mawawalan tayo ng kontrol. Ngunit alam mo ba, sa sandaling bumitaw ka, doon lamang makakadaloy ang ilog ng kapayapaan sa iyong puso. Sa sandaling mangahas kang sabihin, "Panginoon, hindi ko maintindihan ngunit naniniwala ako sa inyo." Doon lamang tunay na magniningning ang gabi sa iyong kaluluwa. May mga bagay kang ipinagdasal sa loob ng maraming buwan, maraming taon, ngunit wala pa ring resulta. Huwag mong isiping nakalimutan na ng Diyos. Huwag mong isiping ang kanyang pananahimik ay pagpapabaya sa iyo. Minsan, sa katahimikang iyon, inihahanda niya ang isang bagay na mas mabuti, mas malaki, at sa tamang panahon. At nais niyang matutunan mo ang isang bagay. Magtiwala sa katahimikan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa nakikita mong resulta, kundi sa pananatili mong payapa, kahit wala ka pang nakikita. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala kapag sumisikat ang araw, kundi paniniwala kapag mayroon ka lamang maliit na ilaw sa gabi. Kung hindi ka makatulog ngayong gabi, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Bumangon ka, ipikit ang iyong mga mata, at bumulong, "Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa inyo." Pagkatapos ay pangalanan ang bawat pasanin. "Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang alalahaning ito. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang taong mahal ko, ngunit hindi ko kayang panatilihin. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking trabaho, kinabukasan, kalusugan, at mga pangarap." At habang sinasabi mo ang mga salitang iyon, mararamdaman mong may kakaibang nangyayari.
Isang banayad na kapayapaan na hindi mula sa mundong ito ang nagsisimulang dumaloy tulad ng isang mainit na agos sa iyong kaluluwa. Nililinis ang mga labi ng takot at pagod. Iyon ang sandaling pumasok si Jesus sa iyong pagtulog at marahang nagsabi, "Magpahinga ka, mahal kong anak, binabantayan kita." Hindi mo kailangang intindihin ang lahat. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Kailangan mo lang ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang tulay sa pagitan ng iyong takot at ng kapayapaan ng Diyos. Kapag naniwala ka, nakahakbang ka na sa kabilang panig, kung saan naghihintay siya. Kaya ngayong gabi, bago ipikit ang mga mata, huwag ka lamang manalangin para sa mahimbing na tulog, kundi manalangin upang mapayapa ang iyong kaluluwa sa Diyos. Hayaan siyang maging tagapagbantay ng iyong pagtulog, ang tagapunas ng iyong mga dinakikitang luha, at ang tagatiyak na ang iyong bukas ay nasa loob pa rin ng kanyang perpektong plano. Dahil kapag tunay kang nagtiwala, hindi mo lamang matatagpuan ang pagtulog, kundi matatagpuan mo muli ang kapayapaang hindi maibibigay at hindi maagaw ng mundo. Naramdaman mo na ba na may mga gabing napakalapit ng Diyos? Na tila naririnig mo ang kanyang bulong sa iyong puso. Hindi sa pamamagitan ng tunog kundi sa pamamagitan ng kakaibang kapayapaan na bumabalot sa iyong kaluluwa. Kapag ang buong mundo ay tahimik, kapag bumabagal ang iyong paghinga, iyon ang sandaling lumalapit ang banal na espiritu. Hinihipo ang mga lugar sa iyong puso na walang sinuman ang makakaabot. Minsan, iniisip natin na ang pagtulog ay para lamang sa pahinga ng katawan. Ngunit sa espiritual na buhay, ang pagtulog ay sandali rin ng pagpapanumbalik ng kaluluwa. Kapag huminto sa pagtatrabaho ang katawan, kapag huminto sa pag-iisip ang isipan, iyon ang pagkakataong kumikilos ang Diyos. Pumapasok siya sa pinakamalalim na sulok ng iyong kaluluwa, kung saan mo itinago ang sakit, takot, at sugat, at nagsisimulang magpagaling. Alam mo ba na may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng gamot, kundi sa pamamagitan lamang ng presensya ng Diyos? Ang mga sugat na iyon ay nasa puso, sa alaala, sa mga damdaming pinipigilan. Nagagawa kang ngumiti ngunit hindi masaya, maging malakas ngunit puno ng basag. At alam lahat iyon ng Diyos. Hindi niya kailangang sabihin mo ito sa salita, dahil naunawaan niya ang buntong hininga ng kaluluwa. Kapag natutulog ka sa pananampalataya, sa panalangin, hindi ka lamang binabantayan ng Diyos, pinapagaling ka niya sa katahimikan. Habang nananaginip ka, nililinis ng banal na espiritu ang mga alalahanin na nananatili sa iyong isipan. Binubura niya ang mga imaheng nagdudulot sa iyo ng sakit. Hinuhugasan ang madidilim na alaala gamit ang liwanag ng kapayapaan. Tulad ng isang magpapalayok, muli niyang hinuhubog ang iyong kaluluwa ng paunti-unti, upang sa pagising mo kinaumagahan, mas magaan na ang iyong puso at mas matatag ang iyong kaluluwa. Marahil ay naranasan mo na ito. Isang gabing umiyak ka hanggang sa maubos ang lakas. At kinaumagahan ay nagising kang may kakaibang kapayapaan sa iyong puso na para bang nawala na ang pasanin. Iyon ay hindi nagkataon. Iyon ay gawa ng banal na espiritu. Kapag natutulog ka sa mga bisig ng Diyos, kumikilos siya sa dinakikitang mundo upang bigyan ka ng tunay na pahinga. Sinasabi sa awit 127, 2, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Pansinin, binibigyan niya ng tulog. Ibig sabihin, ang pagtulog ay hindi lamang isang biolohikal na reaksyon, kundi isang espiritual na regalo. Kapag tinanggap mo ang regalong iyon ng may pasasalamat at pagtitiwala, pinahihintulutan mong kumilos ang Diyos sa iyo. Kaya, huwag mong baliwalain ang sandaling ipinipikit mo ang iyong mga mata. Iyon ay hindi sandali ng paglayo sa Diyos, kundi sandali ng pagiging mas malapit sa Kanya kailanman. Binabalot ka ng banal na espiritu tulad ng isang hamog. Marahang bumubulong sa iyong kaluluwa. Hindi mo na kailangang magpumili. Hayaan mong alagaan kita. May mga taong hindi makatulog dahil sa pakiramdam na pinahihirapan sila ng mga pagkakamali sa nakaraan. Ngunit kaibigan, kung tunay kang nagsisi, pinatawad ka na ng Diyos. Huwag mong hayaang patuloy kang pahirapan ng mga kasalanang nabura na. Nais ng kaaway na isipin mong hindi ka karapat-dapat na mapayapa. Ngunit iba ang sinasabi ng Diyos. Ikaw ay anak ko at nais kong magkaroon ka ng kapayapaan. Hayaan mong hipuin ng Diyos ang pinakamalalim na bahagi mo, kung saan mo sinabi sa sarili mo na, walang makakapagpagaling dito. Sa lugar na yon mismo, ipapatong niya ang kanyang mapagmahal na kamay at sasabihin, magpahinga ka. At pagkatapos, habang natutulog ka, ang mga dinakikitang luhang pumapatak ay hindi na luha ng sakit kundi ng kalayaan. Ang banal na espiritu ay hindi maingay. Hindi siya dumarating sa kulog, apoy kundi sa banayad na hihip ng hangin sa gabi. Hindi niya kailangan na magsikap ka. Hindi niya kailangan na maging malakas ka. Kailangan lang buksan mo ang iyong puso at maniwala na naroroon siya. Minsan, sapat na ang isang maikling salita bago matulog. Panginoon, pagod na po ako.
Pakiusap pagalingin ninyo ang aking kaluluwa. Sapat na iyon dahil ang panalangin iyon ay ang ticket para magpahinga ang iyong kaluluwa sa biyaya. Tandaan, sa tuwing matutulog ka sa pananampalataya, pumapasok ka sa mga bisig ng isang hindi kailanman natutulog. Binabantayan ka niya, ipinaglalaban ka niya, pinoprotektahan ang iyong mga pangarap. At pagsapit ng umaga, hindi ka lamang magigising na may katawang nakapagpahinga, kundi may kaluluwang na bago. Ang pagtulog sa kapayapaan ng Diyos ay hindi isang pisyolohikal na estado. Ito ay isang espiritual na himala. Isang himalang nagaganap bawat gabi kapag nagtitiwala ka at hinahayaan siyang kumilos. Napansin mo na ba na minsan, hindi nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kulog at kidlat o sa mga halatang himala, kundi nagsasalita siya sa pamamagitan ng katahimikan. May mga gabing nagdarasal tayo nang nagdarasal, ngunit wala tayong naririnig. Inaakala nating tahimik ang Diyos. Natatakot tayong tinalikuran na niya tayo. Ngunit sa katunayan, iyon ang sandaling pinakamalapit siya sa atin. Hindi niya kailangang magsalita ng marami. Dahil sa kanyang presensya pa lang, nagbago na ang lahat sa ating puso. Kapag dumating ang gabi, tumahimik ang lungsod, at naiwan ka na lang sa iyong sarili. Iyon ang sagradong sandali. Wala ng trabaho, wala ng boses ng tao, wala ng tunog ng telepono. Tanging ang tunog ng iyong hininga at pintig ng puso. Mga tunog na ibinigay sa iyo ng Diyos mula nang ikaw ay likhain. Sa sandaling iyon, kung bubuksan mo ang iyong puso, maririnig mo ang kanyang tinig. Hindi isang boses mula sa labas, kundi isang bulong mula sa loob. Ang kanyang tinig ay hindi maingay, hindi nagmamadali, kundi banayad tulad ng hanging dumadampi sa kaluluwa. Maaring naranasan mo na iyon, hindi mo lang napansin. Iyon ay kapag nag-alala ka, at bigla kang nakaramdam ng kapayapaan ng walang dahilan. Kapag natatakot ka at may isang kaisipang umalingaw-ngaw sa iyong puso, magiging maayos ang lahat. Kapag nalulungkot ka ngunit bigla kang nakaramdam ng isang dinakikitang init na bumabalot sa iyo, iyon ay hindi nagkataon. Iyon ang tinig ng Diyos na nag-aaliw sa iyo. Lagi siyang nagsasalita sa iyo. Ang tanong ay nakikinig ka ba? Tinuturuan tayo ng mundo na maging abala, mangagaw, magkontrol. Ngunit tinuturuan tayo ng Diyos na huminto. Sabi niya sa awit 46, 1-0, magsitigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ang talatang ito ay hindi lamang isang payo, kundi ang susi sa kapayapaan. Kapag tumahimik ka, bumubukas ang iyong isipan at bumubukas ang iyong espiritual na pandinig. Sa sandaling hindi ka na nagsisikap maghanap ng sagot, doon lamang maibibigay ito sa iyo ng Diyos. Maraming tao ang nagdarasal ngunit hindi kailanman naririnig ang tinig ng Diyos dahil masyado silang maraming sinasabi. Nagsasalita sila ng nagsasalita, nagkukwento, nagrereklamo, humihingi, ngunit hindi humihinto para makinig. Ang panalangin ay hindi lamang ikaw ang nagsasalita sa Diyos, kundi ang Diyos din ang nagsasalita sa iyo. At makapagsasalita lamang siya kapag handa kang manahimik. Naalala ko ang sinabi ng isang tao, kapag tahimik akong nakaupo sa harap ng Diyos, walang ginagawa, nararamdaman kong minamahal ako. Tila kakaiba, pakinggan ngunit iyon ang katotohanan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailangang maging maingay para maging malalim. Kailangan lang niyang naroroon, tulad ng isang amang nakaupo sa tabi ng kanyang natutulog na anak. Hindi kailangang magsalita, hindi kailangang humipo. Ngunit sapat na ang presensyang iyon para mapanatag ang anak. At ganoon ka rin. Sa tuwing tahimik ka, hindi ka lamang pinakikinggan ng Diyos, binabalot ka niya. Pinupunasan niya ang mga luhang hindi mo pa napapatag. Niyayakap niya ang sakit na hindi mo pa nangangahas sabihin. Maaring wala kang marinig, ngunit unti-unting pinapagaling ng Diyos ang iyong kaluluwa. Minsan, dumarating ang tinig ng Diyos tulad ng isang ideyang biglang sumusulpot sa isipan. Minsan, ito ay isang talata sa Biblia na paulit-ulit mong binabasa. Minsan, ito ay isang pakiramdam lamang ng kapayapaan sa puso kahit walang nagbago sa sitwasyon. Pahalagahan mo ang mga iyon dahil iyon ang tinig ng banal na espiritu na kumikilos sa iyo. Hindi mo kailangang magsikap para marinig ang kanyang tinig. Kailangan mo lang manatili sa kanyang presensya. Tulad ng isang anak na hindi kailangang magsikap para maramdaman ang pag-ibig ng kanyang ina. Kailangan lang niyang manatili sa mga bisig ng kanyang ina at natural na mararamdaman ang pag-ibig na iyon. Kapag humiga ka ngayong gabi, huwag mong subukang manalangin ng mahaba. Huwag mong subukang magsalita ng marami. Ipikit mo lang ang iyong mga mata, huminga ng dahan-dahan, at bumulong, Panginoon, narito po ako, pakiusas samahan ninyo ako. At pagkatapos ay huwag ka nang magsalita. Hayaang mapayapa ang iyong puso. Hayaang maging banal ang espasyo sa paligid mo. Sa katahimikang iyon, makikita mo ang himala.
Ang Diyos ay hindi na isang malayong nilalang kundi naririyan sa iyong tabi. Ang naglalagay ng kamay sa iyong puso. Ang nakikinig sa bawat pintig ng iyong kaluluwa. Kapag natuto kang makinig, hindi ka na matatakot sa katahimikan. Mamahalin mo ito. Dahil sa katahimikan, natatagpuan mo ang Diyos. Sa katahimikan, hindi mo na kailangang patunayan ang anuman. Sa katahimikan, napagtatanto mong minamahal ka ng walang kondisyon. At paggising mo sa umaga, makikita mong ang nagdaang gabi ay hindi lamang isang pagtulog kundi isang pagtatagpo. Isang pagtatagpo sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng iyong manlilikha. Mayroong isang uri ng kapayapaan na hindi maibibigay ng mundong ito gaano man karami ang iyong pera, kapangyarihan, o katanyagan. Iyon ay ang kapayapaan ng Diyos. Isang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa ng tao. Tulad ng isinulat ni Pablo sa Filipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos, na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iinga sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Alam mo ba, ang tunay na kapayapaan ay hindi kapag maayos ang lahat. Ang tunay na kapayapaan ay kapag sa gitna ng bagyo. Nararamdaman mo pa ring ligtas ka dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Maaring nariyan pa rin ang unos, maaring hindi pa nawawala ang sakit. Ngunit sa loob mo ay may isang tahimik na agos na patuloy na dumadaloy. Iyon ang agos na nagmumula sa bukal ng kanyang buhay. Kapag natuto kang magpahinga sa Diyos, pumapasok ka sa isang bagong antas ng pananampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang ipinapakita kapag kumikilos ka, kundi kapag humihinto ka at hinahayaan mong ang Diyos ang kumilos. Hindi kailangan ng Diyos na magpumilit ka para maging mas mabuti ang lahat. Kailangan lang niyang magtiwala ka na siya'y kumikilos kahit hindi mo nakikita. Maraming tao ang nakahiga sa kaman ngunit ang kanilang isipan ay tumatakbo pa rin. Sinusubukang kontrolin ang hinaharap. Nag-aalala kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit kung hahayaan mong mapayapa ang iyong puso, maririnig mo ang bulong ng Diyos. Anak, huwag kang mag-alala. Nauna na ako sa iyo. Alam ko ang kailangan mo. Inihahanda ko ang daan na iyong tatahakin. At sa sandaling maniwala ka roon, babalutin ka ng kapayapaan ng Diyos tulad ng isang dinakikitang kumot. Banayad ngunit malalim. Makikita mong hindi mo na kailangang magsikap ng husto. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat dahil alam mo kung sino ang may hawak ng lahat. Minsan, gusto nating ipaliwanag ng Diyos ang lahat. Bakit nangyari iyon? Bakit umalis ang taong iyon? Bakit napakahirap ng daang ito? Ngunit hindi nangangako ang Diyos na ipauunawa sa iyo ang lahat. Nangangako lamang siyang sasamahan ka sa lahat ng ito. At sapat na ang pangakong iyon para mapayapa ang iyong kaluluwa. Alalahanin ang mga pagkakataon sa iyong buhay na natakot ka, nawalan ng pag-asa. Ngunit sa huli ay inilabas ka pa rin ng Diyos doon. Tama ba? Mga panahong akala mo'y babagsak ka na ngunit kinaumagahan ay nagising ka pa rin, humihinga at nakangiti pa. Iyon ang patunay na hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Kung kasama mo siya sa mga madidilim na gabi noon, sasamahan ka rin niya ngayong gabi. Ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag alam mong ang lahat sa iyong buhay ay nasa mga kamay ng Diyos. Maging ang mga bagay na hindi mo gusto, hindi mo maintindihan, o hindi mo inaasahan ay ginagamit niya para gawing perpekto ka. Kapag naniwala ka roon, hindi ka na matatakot. Sa halip, matutulog ka sa pagtitiwala tulad ng isang batang nasa mga bisig ng kanyang ama. Hindi na mahalaga kung ano ang mangyayari bukas. Ang mahalaga ay ligtas ka. Hayaang huminga ang iyong kaluluwa. Huwag ka nang lumaban ngayong gabi. Hayaang ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Minsan, ang pinakamalakas na pagkilos ay hindi ang pagtayo, kundi ang pagluhod at pananahimik. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko kaya ngunit alam kung kaya ninyo. Hindi ko maintindihan ngunit naniniwala ako. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng kapayapaang hindi ko kayang likhain. At pagkatapos, kapag humiga ka, mararamdaman mong nababalot ka ng isang napakatotoong pakiramdam. Hindi isang imahinasyon, kundi ang presensya ng banal na espiritu. Makikita mong hindi ka na nag-iisa. Unti-unting nawawala ang takot, bumabagal ang pintig ng iyong puso. At kung may luhaman, nagtataglay ito ng tamis ng kapayapaan. Madalas sinasabi na ang pagtulog ay ang pinakamaikling kamatayan sa isang araw. Ngunit para sa isang taong pag-aari ng Diyos, ang pagtulog ay hindi isang pansamantalang paghinto ng buhay, kundi bahagi ng isang sagradong pakikipag-ugnayan. Kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, ang iyong kaluluwa ay hindi naliligaw sa kadiliman. Pumapasok ito sa liwanag ng kapayapaan, kung saan binabantayan ng Diyos ang bawat hininga mo. At bukas ng umaga, pagmulat mo ng iyong mga mata, mapagtatanto mong ang nagdaang gabi ay hindi lamang isang pahinga, kundi isang himala. Isang himala ng katahimikan, ng pananampalataya, ng pag-ibig,
at ng pangangalaga mula sa Ama sa langit. Mararamdaman mo ng mas malinaw kaysa dati na, narito ang Diyos, sa gitna ng aking kadiliman. Naramdaman mo na ba na sa gitna ng gabi, kapag tumahimik na ang lahat ng tunog, ang iyong kaluluwa naman ang pinakamaingay. Ang mga alalahanin, takot, at kahit na ang mga alaala na sinusubukan mong kalimutan sa araw ay sunod-sunod na bumabalik na parang mga alon na humahampas sa iyong isipan. Nakahiga ka roon sa kadiliman, dilat ang mga mata na nakatingin sa kisame. At sa iyong puso ay nagtatanong, bakit ganito ang pakiramdam ko na parang walang laman, Panginoon? Ngunit alam mo ba, sa sandaling iyon, kapag tahimik ang lahat sa labas, ang Diyos naman ay bumubulong sa iyo. Hindi siya sumisigaw para talunin ang ingay ng mundo. Pinipili niyang dumating ng napakabanayad, napakalapit, tulad ng hanging gabi na dumadampi sa iyong buhok. Tulad ng bayapang paghinga ng isang amang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang anak. Nakikita ng Diyos ang bawat takot sa iyong puso. Alam niyang ilang beses kang nadapa. Alam niyang gaano mo sinubukang magpakatatag kahit nabasag na ang loob mo. Ngunit ngayong gabi, hindi niya hinihiling na maging malakas ka pa. Gusto lang niyang mag-relax ka. Hayaan niyang yakapin ang iyong kaluluwa tulad ng isang batang nakakatulog sa mga bisig ng kanyang ama. Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin na nakaupo ang Diyos sa iyong tabi. Ipinapatong niya ang kanyang kamay sa iyong puso. Marahang nagsasabi, "Anak, huwag ka nang matakot. Narito ako ngayong gabi, lahat ng sugat, lahat ng masasakit na alaala, hinihipo at pinapagaling ko. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa. Damhin mo yon. Damhin ang init mula sa kanyang presensya na kumakalat sa maliit na silid. Tinataboy ang lahat ng kadiliman. Ang mga negatibong kaisipan ay nagsisimulang maglaho. Ang mga masasakit na salitang dati bumabagabag sa iyo ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan. Sa iyong isipan, isa na lang ang natitira. Ang kapayapaan ng Diyos ay pumupuno sa lugar na ito. Kapag huminga ka papasok, langhapin mo ang hininga ng buhay. Ang hiningang siya mismo ang nagbigay. Kapag huminga ka palabas, hayaang mawala ang bawat tensyon, bawat alalahanin. Ganoon lang, bawat pintig, bawat minuto, bumabalik ka sa mga bisig ng isang nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Ang gabing ito ay hindi gabi ng kalungkutan. Ang gabing ito ay gabi ng pagpapanumbalik. Isang gabing napakalapit ng langit sa lupa, para lamang yakapin ang isang pagod na kaluluwa tulad mo. Maaring iniisip mong malayo ka na sa Diyos, na matagal ka nang naligaw. Ngunit hindi ka niya iniwan ni isang segundo. Sa tuwing umiyak ka sa katahimikan, sa tuwing hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala, naroroon pa rin siya, tahimik na nakatingin at naghihintay sa iyong pagbabalik. Hindi siya galit, nalulungkot lang siya na makitang matagal nang nasasaktan ang kanyang anak. At ngayon, habang naririnig mo ang mga salitang ito, nagsisimula ka ng hipuin ng Diyos. Ipinapatong niya ang kanyang banal na kamay sa pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa, kung saan dati nakasara dahil sa takot na masaktan. Marahan siyang nagsasabi, "Papasukin mo ako, mahal kong anak. Hayaan mong pagalingin kita." Kapag binapasok mo siya, nagsisimulang magbago ang lahat. Ang bigat sa iyong dibdib ay gumagaan. Ang alalahanin ay unti-unting nawawala. At sa halip, isang banayad at mainit na pakiramdam ang pumapalit. Para kang hinugasan at nalinis sa lahat ng takot. Iyon ang kapangyarihan ng Diyos sa gabi. Hindi sa pamamagitan ng kulog, hindi sa pamamagitan ng maningning na himala, kundi sa pamamagitan ng banayad na presensya na kayang tunawin kahit ang pinakamatigas na puso. Kaya kung hindi ka pa rin makatulog ngayong gabi, huwag mong pilitin, hayaan mong magpahinga ka sa Diyos. Hindi kailangang may gawin, hindi kailangang piliting kalimutan o matulog. Manatili ka lang at hayaang mahalin Kanya. Dahil kapag ang iyong kaluluwa ay nagpapahinga sa Kanya, ang iyong katawan ay magpapahinga rin. At sa pagtulog na iyon, patuloy na kikilos ang Diyos. Magpapagaling siya, magpapanumbalik, at maghahanda para sa iyo ng isang bagong umaga na puno ng liwanag, kung saan magsisimula muli ang lahat ng may pag-asa. Hayaan mong balutin Kanya ngayong gabi. Dahil sa katahimikan, ang tunay na himala ay nangyayari. May isang kakaibang bagay na marahil ay hindi mo pa naiisip. Kapag natutulog ka, ang Diyos ay kumikilos pa rin. Kahit na nakapikit ang iyong mga mata, kahit na wala ka ng lakas para manalangin o mag-isip, siya ay tahimik na kumikilos sa loob ng iyong kaluluwa. Kaya, huwag mong isipin na ang pagtulog ay panahon lamang ng pahinga para sa katawan. Ito rin ay panahon kung saan ang iyong kaluluwa ay hinihipo ng Diyos, binabago, at hinuhugasan mula sa mga kabigatan na dinala mo sa buong araw. Napansin mo na ba na madalas kang gumigising na mas magaan ang pakiramdam, mas payapa, kahit hindi mo alam kung bakit? Dahil ng gabing iyon, habang nakahiga ka, pumasok ang Diyos sa kaibuturan ng iyong isipan.
Nakita niya ang mga bagay na iyong itinatago, ang mga takot, mga alaala, mga sugat na hindi mo magawang banggitin. Hindi kanya sinisisi o pinipilit na kalimutan. Dahan-dahan lamang niyang inaalis ang bawat patong ng sakit, bawat hibla ng pagkabalisa, at pinapalitan ito ng kapayapaang nagmumula sa langit. Kapag inialay mo sa kanya ang iyong mga pasanin bago matulog, sinisimulan ng Diyos na baguhin ang iyong isipan. Hindi mo ito makikita ng iyong mga mata, ngunit mararamdaman ito ng iyong kaluluwa. Ang bawat negatibong kaisipan ay nagsisimulang mapalitan ng pagtitiwala. Ang bawat takot ay nagiging pag-asa. Ang bawat bumabagabag na alaala ay hinuhugasan ng agos ng biyaya. Alam mo ba, kapag natutulog tayo, madalas na nakakapit pa rin ang ating isipan sa mga bagay na hindi natapos, sa mga alalahanin tungkol sa bukas. Ngunit sinasabi ng Diyos, hayaan mong ako ang bahala sa iba pa. Hindi niya kailangan na kontrolin mo ang lahat. Nais lang niyang bitawan mo para siya ang magkontrol para sa iyo. Dahil habang mahigpit ka pa rin kumakapit, wala ka ng lugar para tumanggap ng kapayapaan. Ngunit kapag nangahas kang bumitaw, doon lamang lubusang mahahawakan ng kamay ng Diyos ang iyong kamay. Minsan, sa pagtulog mismo sinasabi ng Diyos ang mga pinakamalalim na bagay. Bumubulong siya sa iyong puso, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng pakiramdam. Hindi ka makakarinig ng anumang boses, ngunit mararamdaman mong may nagbago. Isang kakaibang pananampalataya ang itinatanim sa iyong puso. Kinaumagahan, pagmulat mo ng iyong mga mata, hindi ka na natatakot tulad ng dati. Hindi mo alam kung bakit, ngunit nararamdaman mong hinipo ka ng Diyos kagabi. Pinunasan niya ang iyong mga luha habang nakakatulog ka. Inayos niya ang magulong kaisipan na hindi mo alam kung paano lutasin. Pinagaling niya ang lihim na sugat na akala mo'y walang nakakaalam. At kaya ka nagising sa banayad na liwanag ng umaga na may bagong isipan, malinaw, payapa, at puno ng pag-asa. Iyon ay isang bagay na tanging Diyos lamang ang makakagawa. Gawing panahon ng pagbabago ang madilim na gabi. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, sabihin mo ito sa Diyos. Panginoon, hindi ko kayang linisin ang aking isipan. Hindi ko kayang alisin ang lahat ng alalahanin, sugat, o takot. Ngunit naniniwala akong kaya ninyo. Pakiusap, pumasok kayo sa aking pagtulog. Baguhin ninyo ang aking isipan. Pagalingin ninyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at kapayapaan. Pagkatapos ay huminga ka ng malalim, irelats ang buong katawan, at hayaang maanod ang iyong puso sa panalangin iyon. Hayaan mong maging isang salita ng pagtitiwala ang bawat hininga. Hayaan mong maging isang bulong ang bawat pintig ng puso. Nagtitiwala ako sa inyo. Hindi kailangan ng Diyos na intindihin mo ang lahat. Kailangan lang niyang maniwala ka. At kapag tunay kang naniwala, kahit sa iyong pagtulog, ang Diyos ay kumikilos pa rin. Isinusulat muli ang kwento ng iyong buhay at naghahanda ng daan para sa isang bagong simula na hindi mo pa naiisip. Ngayong gabi, hayaan mong gawin niya iyon. Hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong isipan. Linisin ang iyong mga alalahanin. Pagalingin ang iyong nakaraan. At itanim sa iyong puso ang isang panaginip ng kapayapaan. Dahil kapag natutulog ka sa kanyang mga kamay, hindi ka lamang nagpapahinga, ikaw ay muling isinisilang. Kapag ipinikit mo ang iyong mga mata at nahulog sa pagtulog, alam mo ba kung ano ang nangyayari sa espiritual na mundo? Habang nagpapahinga ang iyong katawan, sa isang malalim at di nakikitang lugar, mayroon pa ring labanang nagaganap. Isang labanang hindi nakikita ng mga mata sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa pagitan ng mga anghel ng Diyos at ng mga puwersa ng kaaway na naghahangad na maghasik ng takot, sakit, at kawalan ng pag-asa sa iyong kaluluwa. Ngunit huwag kang matakot dahil ipinaglalaban ka ng Diyos. Hindi siya natutulog, hindi nagpapahinga, hindi ka pinababayaan ni isang sandali. Habang nakakatulog ka, nakatayo pa rin ang Diyos doon. Binabantayan ang iyong pagtulog tulad ng isang amang nagpoprotekta sa kanyang anak mula sa lahat ng panganib. Nakikita niya ang lahat ng dinakikitang patibong na inilalagay ng Diablo, at sa isang salita lamang, pinapawin niya ang mga ito. Sinasabi sa Biblia, hindi natutulog o nagpapahinga ang tagapag-ingat ng Israel. Awit 121. 4. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag bagod ka na at hindi na makapanalangin, kapag mahina ka na at hindi na makalaban, mayroon pa ring isang lumalaban para sa iyo. Isang hindi napapagod, hindi umaalis sa kanyang pwesto. Laging nakatayo sa pagitan mo at ng lahat ng kasamaang nais saktan ang iyong kaluluwa. May mga gabing nararamdaman mong napapaligiran ka ng takot, binabagabag ng masasamang panaginip o negatibong emosyon na tila lulunurin ka. Ngunit alam mo ba, sa mga sandaling iyon, itinaas ng Diyos ang kanyang watawat.
Ang isang lumalaban para protektahan ang iyong isipan at kaluluwa mula sa lahat ng espiritual na pag-atake. Bawat panalangin iyong binigkas, bawat luhang iyong ipinatak, ay nagiging isang makapangyarihang sandata sa kanyang mga kamay. Maaring hindi mo nakikita, ngunit may mga anghel na nagbabantay sa paligid mo. Pumapalibot sila sa iyong silid, nakatayo sa madidilim na sulok. Pinapanatili kang ligtas mula sa lahat ng kasamaan. At kahit nasubukang atakihin ng kaaway ang iyong isipan ng takot, ng mga lumang alaala, sinasabi ng Diyos, hindi. Ang kaluluwang ito ay akin. Ang anak ko ay nagpapahinga sa akin. Walang anumang kapangyarihan ang maaring humipo sa kanya. Habang natutulog ka, may mga bagay na nalulutas sa espiritual na mundo na hindi mo nalalaman. Ang mga problemang matagal mo nang ipinagdarasal, ngunit wala pang resulta. Kumikilos ang Diyos sa katahimikan upang ayusin ang mga ito. Ang mga pintong akala mo'y sarado na, inihahanda niyang buksan. Ang mga taong kailangan mong patawarin, pinapalambot niya ang iyong puso upang maging handa kang bumitaw. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo kailangang mag-alala. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Dahil kahit sa iyong pagtulog, ikaw ay protektado, minamahal, at ipinaglalaban. Subukan mong isipin. Habang nakahiga ka, nakapikit ang mga mata, at unti-unting lumulubog ang iyong isipan sa katahimikan. May isang naglalagay ng kamay sa iyong ulo at nagsasabing, kapayapaan sa iyo, narito ako, magpahinga ka sa aking tagumpay. At sa sandaling iyon, lahat ng puwersa ng kadiliman ay dapat umatras. Lahat ng negatibong boses ay dapat manahimik. Lahat ng kasinungalingan na, hindi ka sapat, mabibigo ka, wala kang halaga, ay nabubura sa pangalan ni Jesus. Hindi ka lamang pinoprotektahan ng Diyos mula sa mga bagay na nakikita mo, kundi pati na rin sa mga bagay na hindi mo nalalaman. Ang mga planong inihanda ng kaaway para pabagsakin ka, sinira na niya ang mga ito sa gabi pa lang. Ang mga nagliliyab na palaso ng takot, galit, kasalanan, lahat ay pinapatay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Hindi mo na kailangang magpuyat para bantayan ang iyong buhay. Dahil may isang gumagawa na niyan para sa iyo. Hindi mo na kailangang katakutan ang hinaharap. Dahil ang iyong hinaharap ay nasa kanyang mga kamay. Hindi mo na kailangang mag-alala kapag ipinikit mo ang iyong mga mata dahil binabantayan ng Diyos ang bawat hininga mo. Ngayong gabi, kapag humiga ka, hayaang manalig ang iyong kaluluwa sa isang bagay. Ipinaglalaban ako ng Diyos. Ibulong mo iyan bilang isang salita ng pagtitiwala. Kapag nakakaramdam ka ng takot, sabihin mong ipinaglalaban ako ng Diyos. Kapag nakakarinig ka ng mga negatibong boses sa iyong isipan, sagutin mo ng ipinaglalaban ako ng Diyos. At habang nagsisimula kang mahulog sa pagtulog, hayaang ang mga salitang iyon ang maging huling hininga mo sa gabi. Panginoon, nagpapahinga ako dahil hindi kayo kailanman natutulog. At paggising mo sa umaga, mapagtatanto mo ang himala. Ikaw ay naprotektahan. Ikaw ay napagaling, at nakahakbang ka sa isang bagong araw na may pusong puno ng kapayapaan. Dahil sa gitna ng kadiliman, ipinaglalaban ka pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, kapangyarihan, at presensyang hindi kailanman lumilisan. Kapag ang unang sinag ng umaga ay dumaan sa bintana, marahang dumadampi sa iyong mukha, may isang tahimik ngunit kahangahangang bagay na nangyayari. Ang iyong kaluluwa ay muling nabuhay. Iminulat mo ang iyong mga mata. Nararamdaman ang isang sariwang hangin na pumapasok. Tila pareho pa rin ang lahat tulad ng kahapon. Ang silid na iyon, ang kama na iyon, ang mga alalahanin na marahil ay hindi pa lubusang nawawala. Ngunit may isang bagay na iba, at iyon ay ikaw. May nagbago sa loob. Kagabi, kumilos ang Diyos sa iyo. Habang natutulog ka, siya'y nagpagaling. Tinahi ang mga punit na piraso ng iyong kaluluwa, at nagtanim sa iyong puso. Mga binhi ng kapayapaan, at ngayon, nagsisimula na silang umusbong. Nararamdaman mo ba ang pakiramdam na magaan na parang natanggalan ka ng isang malaking bato sa iyong balikat? Ang pakiramdam na payapa na para kang lumabas mula sa isang bagyo na buo pa rin ang iyong kalooban. Iyon ang tanda ng bagong buhay na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Sabi niya sa Biblia, ang pagiyak ay maaring magtagal sa gabi, ngunit sa umagay darating ang kagalakan. Awit 35. At totoo nga, maaring ang nagdaang gabi ay gabi ng luha, ng pagod, ng takot. Ngunit ang umagang ito ay para sa kagalakan, kapayapaan, at bagong simula. Dahil sa tuwing gumigising ka, ito ay isang paalala na may plano pa rin ang Diyos para sa iyong buhay. Habang may hininga ka pa, nangangahulugang ang kanyang biyaya ay kumikilos pa rin. Habang sumisikat pa ang araw, nangangahulugang buhay pa ang pag-asa. Habang pumipintig pa ang iyong puso, nangangahulugang hindi pa sinasabi ng Diyos ang huling salita. Maaring kahapon, akala mo'y nasa hangganan ka na,
Akala mo'y wala ng lakas para magpatuloy. Ngunit tingnan mo, narito ka pa rin, humihinga, at nababalot sa kapayapaan ng Diyos. Iyon ay hindi nagkataon. Iyon ay patunay na hindi ka kailanman iniwan ng Diyos kahit isang gabi. At ngayon, sa pagsisimula ng isang bagong araw, maglaan ng ilang segundo para magpasalamat. Hindi kailangan ng mahabang panalangin. Bumulong ka lang, "Salamat, Panginoon, dahil ginising ninyo ako sa kapayapaan." Ang simpleng pangungusap na iyon ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Dahil hindi ka lamang nagpapasalamat para sa isang mahimbing na tulog, kundi nagpapasalamat din para sa proteksyon, para sa laban na ipinanalo niya para sa iyo kagabi. Lumabas ka ng kama na may pananaw ng isang taong nabago. Hindi na isang taong pasan ang alalahanin. Hindi na isang taong nabubuhay sa takot. Ikaw ay isang taong iningatan ng Diyos. Pinili ng Diyos upang magpatuloy sa paglalakbay ng may pananampalataya. Huwag kang magmadali sa pag-ikot ng buhay. Tumayo ka muna sandali. Damhin ang liwanag na dumadampi sa iyong balat. Pakinggan ang huni ng mga ibon sa labas. At hayaang bumulong ang iyong puso. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang araw na ito. Dahil kung paano mo sinisimulan ang umaga, ay siyang humuhubog sa iyong buong araw. Kung magsisimula ka sa kapayapaan, lalakad ka ng may lakas. Kung magsisimula ka sa pasasalamat, makikita mo ang himala sa mga pinakamaliit na bagay. Kung magsisimula ka sa pagtitiwala, hindi ka na matatakot sa anuman. Maniwala ka na ngayong araw, kahit may mga pagsubok, may mga taong hindi ka naiintindihan, may mga bagay na hindi ayon sa gusto mo, naroroon pa rin ang Diyos. Hindi ka lamang niya binigyan ng payapang pagtulog. Sinasamahan ka rin niya sa bawat oras, bawat hakbang, bawat hininga. Sa tuwing nakakaramdam ka ng kahinaan, alalahanin ang nagdaang gabi. Habang natutulog ka, ipinaglaban ka niya, at ngayon ay gagawin niya pa rin yon. Mamuhay ka bilang isang taong hinipo ng kapayapaan ng Diyos. Magsalita ng mas banayad, magmahal ng higit, magpatawad ng mas madali. Dahil ang isang taong pinagaling ng Diyos ay hindi na kailangang patunayan ang anuman. Kailangan lang nilang magniningning para makita ng iba ang pag-ibig niya sa kanilang buhay. At pagsapit muli ng gabi, hindi ka na matatakot sa dilim. Dahil alam mong ang gabi ay hindi panahon para matakot kundi panahon para muling makatagpo ang Diyos sa katahimikan. Muli kang hihinga ng malalim, naingiti, at sasabihin, "Panginoon, ngayon ay kasama ko kayo. Ngayon ay muli akong magpapahinga sa inyo." At muli kang matutulog tulad ng isang bata sa mga bisig ng Ama. At muli kang babantayan ng Diyos tulad ng lagi niyang ginagawa. Ang kanyang kapayapaan ay hindi lamang mananatili sa iyong pagtulog kundi mananatili sa buong buhay mo. Dahil ang sinumang natutong magpahinga sa Diyos ay natuto ring mabuhay sa kanyang tagumpay. Kung naririnig mo ang mga salitang ito ngayong gabi, hayaang magpahinga ang iyong puso. Hayaang lumaban, magpagaling, at magbago sa iyo ang Diyos habang natutulog ka. At pagsapit ng bukang liwayway, magigising ka hindi lamang na may malusog na katawan, kundi may bagong kaluluwa, payapa, malakas, at puno ng pag-asa. Minamahal na Ama sa langit, sa pagsapit ng gabi, sa pagtahimik ng mundo, lumalapit ako sa inyo, hindi sa magagarang salita, kundi sa isang pagod na pusong naghahanap ng kapayapaan sa inyo. Panginoon, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya ngayong araw. Dumaan ako sa isang mahabang araw na may maraming iniisip, maraming pasaning, maraming bagay na hindi ko lubos na maintindihan. At ngayon, nais ko lamang humiga sa inyong mga bisig para magpahinga, para mapagaling. Pakiusap, Panginoon, dumating kayo at balutin ako ng inyong presensya tulad ng isang mainit na kumot. Pakiusap, balutin ako ng inyong pag-ibig, pawiin ang aking mga takot, at patayin ang lahat ng boses ng pagkabalisa sa aking isipan. Pakiusap, patayin ninyo ang lahat ng ingay ng mundo, upang ang maririnig na lamang ay ang banayad na tunog ng kapayapaan. Pakiusap, hugasan ninyo ang mga luhang sinubukan kong itago, at patuyuin ang mga sugat na hindi pa gumagaling. Panginoon, alam kong hindi ko kailangang maging malakas palagi. Hindi ko kailangang kontrolin ang lahat. Kailangan ko lang magtiwala sa inyo. Dahil kapag ako'y mahina, kayo ang aking lakas. Kapag ako'y pagod, kayo ang aking kanlungan. At kapag ako'y natatakot, kayo ang liwanag na gumagabay sa akin sa dilim. Pakiusap, samahan ako ng inyong banal na espiritu ngayong gabi. Pakiusap, panatagin ninyo ang aking isipan. Protektahan ang aking pagtulog mula sa lahat ng alalahanin, pag-atake, at masasamang panaginip. Pakiusap, hayaang magbantay ang inyong mga anghel sa paligid ko, upang walang anumang kapangyarihan ng kadiliman ang makahipo. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng mahimbing na tulog, kung saan ang aking kaluluwa ay mapapagaling, ang aking isipan ay mababago,
at ang aking puso ay mapupuno ng kapayapaan ni Jesus. Ama, kung mayroon mang bagay sa aking puso na hindi ko pa binibitawan, tulungan ninyo akong ipagkatiwala ito sa inyo. Kung may galit pa ako sa sinuman, turuan ninyo akong magpatawad. Kung may takot pa ako sa bukas, ipaalala ninyo sa akin na naroroon na kayo. Tulungan ninyo akong maniwala na habang natutulog ako, kayo ay kumikilos pa rin, lumalaban, nag-aayos, at nagbubukas ng daan para sa kabutihang darating. At bukas ng umaga, pagising ko, hayaan ninyong maramdaman ko ang bagong buhay sa aking kaluluwa. Hayaan ninyong imulat ko ang aking mga mata ng may pasasalamat, pananampalataya, at kapayapaang tanging kayo lamang ang makapagbibigay. Upang makalakad ako sa bagong araw, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa lakas ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, dahil hindi kayo kailanman natutulog. Hindi ninyo ako iniiwan. Patuloy kayong nagbabantay, nagmamahal, at lumalaban para sa akin. Kahit na wala akong ginagawa kundi magtiwala. Ngayon, inilalagay ko ang lahat ng aking alalahanin, plano, at pangarap sa inyong mga kamay. Pakiusap, ingatan ninyo ako ngayong gabi, at bigyan ako ng payapang pagtulog tulad ng isang bata sa mga bisig ng Ama. Nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen.